Kabanata 2611. Buntong hininga. Bumantong hininga si Sean at ngumiti. Sa gayon, dahil pinipilit mong labanan, gumawa tayo ng isa pang panuntunan. Anong panuntunan? Bahagyang nakasimangot si Lillian. Ngumiti si Sean at tiwala na sinabi, kung talo ka ngayon, kailangan mong maging babae ko. Kung manalo ka, ako. Hindi na ba kita gagalitan? Kumusta naman yun? Ikaw. Namula ang mukha ni Lillian, galit na galit. Si Sean ay talagang walang hiya at kasuklam-suklam. Paano niya nasabi ang isang bagay na ganyan sa labanan at sa harap ng maraming tao? Naisip niya. Ngumiti si Sean nang hindi tumugon si Lillian. Kukunin ko ang iyong katahimikan bilang isang oo. Mga kababaihan muna. Maaari ka munang makagalaw. Kumaway siya kay Lillian. Buzz. Walang sinayang na oras si Lillian. Binaligtad niya ang palso at nag-atake ng palad. Thirst, hindi gagana ang bilis mo. Para kang nakalaan na maging babae ko, sabi ni Sean. Si Sean ay isang level 4 Martial Emperor at siya ay isang level na mas malakas kaysa kay Lillian. Sa makatuwid, siya ay napakalundo at komportable kapag nakikipaglaban-laban sa kanya. May oras pa siya. Asar ni Lillian. Parehong nahiya at galit si Lillian. Pabilis ng pabilis ang pag-shot niya, ngunit wala itong naging kabuluhan. Madaling iwasan ni Sean ang bawat solong pag-atake. Lihim na nakasimangot si Daryl habang pinapanood ang laban mula sa madla. Si Sean ay isang kilalang tao sa mga koponan ng mersenaryo. Gayunpaman, biniro niya ang isang batang babae sa entablado at ang kanyang mga pangungusap ay naging mas malinaw. Simpleng nakakagulat na marinig ang kanyang mga sinabi. Kasabay nito, palihim ding nakasimangot ang nakapaligid na madla. Si Sean ay ang bise-pinuno ng Thunder Mercenary Team. Siya ay may isang malakas na background, kaya walang sino man ang naglakas loob na pukawin siya. Kabanata 2613. Sina Lillian at Sean ay nag-aaway ng higit sa 12 pag-ikot, ngunit hindi kailanman sinaktan ni Lillian si Sean. Nagulat siya, galit at balisa. Sa wakas, kinagat ni Lillian ang labi niya. Dumulas ang malajade niyang kamay at inilabas niya ang kanyang mahabang espada. Si Sean ay hindi man lang nagpanik nang makita ang mahabang espada sa kamay ni Lillian. Hindi pa sumusuko, kanina pa kita nakikipaglaro sa iyo, dapat lang natin itong sagutan. Dapat magpatuloy ang laban, nakangiting sabi niya. Tinawag ni Sean ang kanyang panloob na enerhiya mula sa kanyang larangan ng enerhiya. Agad, ang malupit na enerhiya ay sumilip sa madla. Sa susunod na sandali, nagpadala siya ng palad ng buong lakas. Nang makita ni Lillian ang pag-atake ng palad na paparating na sa kanya, ang kanyang mga mata ay kumislap at malamig niyang utos, astounding snowmon. Sa isang iglap, itinulak ni Lillian ang kanyang mahabang espada at sinaksak si Sean. Ang bilis ng pagtataka. Ang labanan ay sa wakas ay naging kapanapanabik. Maraming tao sa madla ang nagsimulang magsalita. Akala ng lahat na ang paglipat ni Lillian ay malakas at malaki ang tsansang manalo. Ngunit lihim na umiling si Daryl. Malinaw na inaakit ni Sean ang kanyang kaaway sa isang bitag at nakumpirmang natalo si Lillian. Nagawang iwasan ni Sean ang mabangis na pag-atake ng espada at itinaas ang kanyang kamay upang tapikin ang palso ni Lillian. Isang tunog na metal ang bumagsak. Hindi mahawakan ni Lillian ang espada ng mahigpit sa kanyang kamay at ang kanyang mahabang espada ay halos lumipad mula sa kanyang mga kamay habang siya ay sumuri ng ilang hakbang pabalik. Nagniningning siya. Mabilis siyang umusad at hinawakan ang manipis na baywang ni Lillian. Balisa si Lillian habang hindi niya namamalayang gumalaw upang iwasan ang kamay ni Sean. Gayunpaman, halos maubos niya ang kanyang panloob na lakas, kaya't napapanood lamang niya ang kamay ni Sean na nakapatong sa kanyang baywang. Pakawalan mo ako, Lillian grunted, pakiramdam na mula. Gayunpaman, hindi siya binitawan ni Sean. Hinahangaan niya si Lillian ng malapitan at sinabi niya ng nakangiti, Lillian, ngayon na nakuha namin ang resulta, ikaw ang magiging babae ko mula ngayon. Nahiya at nagalit si Lillian. Sino ang babae mo? Pakawalan mo ako ngayon.
Galit siya at hindi siya makapaniwala sa ginagawa sa kanya ni Sean ng hayagan sa entablado. Kapag kumalat ang balita, masisira ang kanyang reputasyon. Kailangang tuparin ng natalo ang hinihingi ng nagwagi. Hindi mo ito tatanggi, hindi ba? Pang-aasar ni Sean. Hindi naman ako pumusta sa iyo. Ikaw talaga ang masigasig dito. Si Lillian ay napuno ng pagkabalisa. Lahat ng tao sa paligid nila ay hindi na mapigilan ang kanilang dila. Sean, maaari mo bang ituloy ang kagandahan ng pribado? Huwag makaapekto sa pag-usad ng laban. May sumigaw habang maraming tao ang tumango bilang pagsang-ayon. Malamig na tumingin si Sean sa paligid at sinabi, bakit kayo lahat nagpapanik? Ang pusta ay ginawa sa entablado ng labanan na ito. Paano ito nakakaapekto sa laban? Kung hindi mo gusto ito, hamanin mo lang ako. Sa sandaling sinabi iyon ni Sean, idinagdag ni Jamie mula sa Giant Elephant Mercenary Team, tama iyan. Si Sean at Lillian ay isang natural na pares. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Si Jamie ay may magandang relasyon kay Sean, kaya halatang nasa panig siya ni Sean at nagsalita para sa kanya. Sa pagkakataong iyon, tahimik ang yugto ng labanan. Wala nang naglakas loob na pag-usapan pa ang kalokohan. Bagaman hindi si Sean ang pinakamakapangyarihang tao, ang Thunder Mercenary Team ay hindi dapat maliitin. Sa gayon, walang makakaistorbo sa amin ngayon. Hanggat handa kang maging aking babae, nangangako ako na walang sino man ang maglakas loob na magmura sa Bloodthorn Mercenary Team sa hinaharap, aniya habang sinubukan. Upang hawakan ang pulso ni Lillian. Sinubukan ni Lillian na iwasan ang kanyang kamay at sinabi niya na hindi ama, Sean, mangyaring maging magalang. Kung guluhin mo ulit ako, babayaran kita. Lumitaw siya na galit sa ibabaw, ngunit talagang kinakabahan siya. Hindi niya inaasahan na si Sean ay kikilos sa ganoong paraan sa publiko, ngunit walang pumipigil sa kanya. Thirst, papabayaran mo ako. Kakompetensya lang namin sa isa't isa. Alam kong gaano kayo katapang. Bukod, ang galit ng hitsura mo ay talagang sexy. Ang pag-alitan ni Lillian ay hindi napigilan si Sean. Sa halip, pinasigla niya ang interes. Hawak niya ang baywang ni Lillian at hinayla palapit sa kanya. Pagkatapos, sumisid siya kay Lillian at sinimhat siya. Para siyang nasasarapan. Tulad ng inaasahan sa diyosa ng mga mersenaryong koponan, ang bango-bango mo. Haha, huwag kang matakot, mahal kita. Napaka sa hinaharap, panipi. Tumawa si Sean at dahan-daang iginalaw ang kanyang labi. Alam na hindi siya makawala mula sa mga hawak niya, sumuko si Lillian sa pakikibaka at ipinikit ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa. Naisip niya na magagamit niya ang paligsahan upang makilala ang Bloodthorn Mercenary Team. Hindi niya inaasahan na makatagpo ng isang kasuklam-suklam na masamang tao tulad ni Sean. Hindi niya maipahayag ang hinaing sa kanyang puso. Namumula ang kanyang mga mata at pamatak ang luha sa pisngi niya nang huminga si Sean ng mabigat sa kanyang mukha. Ang lahat sa yugto ng labanan ay pinanood ang eksena na may halong emosyon. Nakalulungkot na nai-target ni Sean si Lillian. Siya ay isang napakahusay na kagandahan, ngunit walang makalabas. Si Sean ay napakalakas para sa kanya. Whoosh! Nang makita na hahalikan siya ni Sean, isang figure ang lumitaw sa entablado ng labanan na may kidlat. Bilis at hinayla ang kamay ni Sean. Si Daryl iyon. Sa una, ayokong maging nosy si Daryl, ngunit ang paglapit ni Sean kay Lillian ay sobra. Si Lillian ay isang marangal na batang babae, ngunit si Sean ay masungit at walang batas sa paligid niya. Kabanata 2614. Sino ka? Sinumpa ni Sean si Daryl, nararamdamang inis na nagulo ang kanyang plano. Sino ito? Nagulat ang lahat sa entablado ng labanan habang nakatingin kay Daryl. Nakita nila na ang lalaki ay nakasuot ng ordinaryong damit at tila mayroon siyang average lakas. Paano siya naglakas loob sa pakikialam ni Sean? Gusto ba niyang mamatay? Nagtaka sila. Walang nakakaalam na ang nasa harap nila ay ang Elysium Gate Sectmaster, na sikat. Sa buong siyam na kontinente at sadyang itinago ni Daryl ang kanyang lakas. Darren.
Dinilat ni Lillian ang kanyang mga mata at natigilan nang makita si Daryl. Bakit ka dumating? Ngumiti si Daryl at sinenyasan siya na huwag magpanik. Tumingin si Sean kay Daryl pataas at pababa. Sino ka? Sumulyap si Daryl kay Lillian at sinabing, isang miyembro ng Bloodthorn Mercenary Team. Hindi nais ni Daryl na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Dahil nasa entablado siya ng labanan, dapat siyang magpanggap na miyembro ng mersenaryong koponan ni Lillian. Kung hindi man, hindi siya magiging karapat-dapat na umakyat sa entablado. Ngumiti si Sean ng mapanghamak at ininis, "Oh, ano, nagagalit ka ba na natalo sa akin ang iyong pinuno? Sinusubukan mong isave ang reputasyon ng iyong koponan ng mersenaryo? O nais mong maging isang bayani? At isave ang kagandahan? Panipi. Pakawalan mo siya." Malinaw na binaybay si Daryl. Sobrang lamig ng kanyang titig. Dapat ay sumali ka lang sa koponan ng mersenaryo at marahil ay wala kang ideya kung sino ang kausap mo. Gaano ka manggahas na makialam sa aking negosyo? Lumayo ka rito. Tamad na tamad si Sean na magsalita ng kalokohan at mag-charge ng pauna. Ang bawat isa na nagmamasid sa kaganapan ay nagsusuot ng hindi tagmang ekspresyon. Bagaman lahat sila ay tumingin ng mababa kay Darren, maraming tao ang ayaw na siya ay patalsikan. Alam nilang lahat na malamang na kanais-nais. Darren, bumaba ka ng mabilis. Huwag kang magdulot ng gulo. Patuloy na sumisigaw si Lillian kay Daryl, lalo pang nababahala. Nagpapasalamat siya na maraming beses siyang tinulungan ni Darren. Gayunpaman, hindi niya pinapayagan na ipagtanggol siya ni Darren mula kay Sean. Si Sean ay hindi kapani-paniwala malakas. Gayunpaman, tila hindi narinig ni Daryl ang kanyang mga pagsusumamo. Tahimik siyang nakatayo doon, nakatingin kay Sean na sinisingil siya. Ang kanyang mukha ay nanatiling stoic at kasing stable ng Mount Tai. Nagpanik si Lillian. Magmamadali na sana siya, ngunit huli na. Bang! Bigla, narinig nila ang panginginig ng aura na tumagos sa eksena. Pagkatapos, nag-away sina Daryl at Sean. Bawat isa ay mabangis. Nanginginig si Lillian nang tulala siya nang makita ang turn ng mga pangyayari. Ang iba pa ay pantay din na natigilan. Napakalundo ni Daryl sa harap ng atake ni Sean. Para siyang isang ama na nakaharap sa kanyang makulat na anak habang dinurog niya ng todo si Sean. Si Lillian ay nakatingin sa eksenang walang laman, ang isip niya ay malabo. Ito. Paano magiging napakalakas ni Darren? Naisip niya. Ang huling pagkakataon na nasa Yellow Sky Trading siya, kumuha siya ng maraming panloob na mga core ng Martial Emperor. Tulungan siyang bayaran ang kanyang napakalaking utang. Naisip niya na maswerte lamang siya na nakolekta ang napakaraming mga panloob na core. Ito ay naging isang nakatagong master. Si Lillian ay titig na titig kay Daryl, ang pintig ng kanyang puso ay mabilis. Wala pang kalahating minuto, sinampal ni Daryl si Sean gamit ang kanyang palad. Umungol si Sean at sumure pa atras bago siya tuluyang mahulog sa lupa, mukhang labis na nahihiya. Ang buong yugto ng labanan ay pin-drop na katahimikan. Natigilan ang lahat. Paano sa mundo ang Bloodthorn Mercenary Team na kumakalat na napakalakas? Nagtataka ang lahat. Kabanata 2615. Ikaw. Nagpumigla si Sean na tumayo habang nakataas ang daliri kay Daryl, namumula ang dugo sa mga mata. Galit na galit siya, ngunit isang salita lang ang nagawa niya. Nagdilim ang kanyang mga mata at pumanaw siya ng hindi inaasahan. Malakas ang panloob na lakas ni Daryl at hindi talaga siya mapigilan ni Sean. Nagulat ang lahat sa Thunder Mercenary Team pati na rin si Jamie. Sumugod sila upang ibaba si Sean mula sa entablado at sumigaw kay Daryl ng sabay. Hoy, bata, alam mo ba ang mga patakaran? Sino ang nagsabi sa iyo na umakyat ka dito? Sinabotahe mo ang paligsahan. Si Jamie ay naiinis na tumingin kay Daryl sa gitna ng pagsigaw. Hey, kid, match ni na Sean at Lillian. Hindi pa tapos. Ano ang ginagawa mo doon? Hindi ba naiintindihan ng Bloodthorn Mercenary Team ang mga patakaran? Panipi. Rules. Galit na galit si Daryl na tumawa siya nang walang magawa sa hindi.
Makatuwirang pag-angkin ni Jamie. Sinasabi mo sa akin ang mga patakaran. Ang entablado ng labanan na ito ay orihinal na naitatag upang piliin ang pinuno ng alyansa, ngunit hindi ginalang ni Sean ang aking pinuno sa harap ng lahat. Ipinatong pa niya ang kanyang mga kamay sa aking pinuno. Wala sa iyo ang tumulong upang pigilan siya sa katunayan, kinokonsulta mo ang pag-uugaling ito sa iyong. Katahimikan ang katawa-tawa, sabi ni Daryl. Ang kanyang mga mata ay mukhang mapanganib na parang elektrisidad ng malamig ang kanyang pagtingin. Maraming tao ang nabigla nang maramdaman ang aura na pumuno sa katawan ni Daryl. Pinaikit nila ang kanilang bibig at tumigil sa pagprotesta. Napasigla si Lillian na makita si Daryl na pinoprotektahan siya mula kay Sean. Marahan niyang sinabi, "Darren, salamat." Ngumiti si Daryl. "Bumaba ka at magpahinga." I 2011 he won PU with the tournament. Hindi malakas ang boses niya, but he sounded determinado. Kinagat ni Lillian ang labi habang nagdadalawang isip bago tuluyang tumango. Si Daryl ay hindi kasapi sa kanya. Sitwasyon sa harap niya ay wala sa kanyang kontrol. Natatakot siya na lalo itong maging mahirap kapag nalaman ng lahat na si Daryl ay kaibigan lamang niya at hindi miyembro ng kanyang koponan. Nakangiting tiningnan ni Jamie si Daryl at malamig na sinabi, "Hoy, anak. Dahil gusto mong magpatuloy sa pakikipaglaban sa entablado, bibigyan ka namin ng isang pagkakataon. Mukha kang tiwala, kaya't baguhin natin ang mga patakaran. Walang limitasyon sa mga taong maaaring hamanin ka. Paano naman iyan, panipi?" Medyo nagulat si Jamie sa lakas ni Daryl, ngunit kumalma siya ng mabilis. Ang batang ito ay dapat na nanalo ng swerte. Malamang natalo si Sean sapagkat minamaliit niya ang kanyang kalaban. Kung ang batang ito ay isang walang kapantay na piling tao, paanong hindi siya kilalang kilala? Siya ay nagtaka. Sa anumang kaso, nais ni Jamie na ipaghiganti si Sean. Maraming kasapi ng Thunder Mercenary Team ang umalangaw-ngaw ng malakas. Oo, dahil kaya mong labanan ng maayos, magsaya tayo. Natalo mo si Sean, kaya tiyak na hindi ka natatakot sa pagsasama namin ng puwersa laban sa iyo. Habang tumatalakay, ang kanilang mga mata ay sumilay sa kaguluhan at lamig. Tulad ni Jamie, naniniwala rin sila na si Daryl lang ang pumalo kay Sean ng swerte. Inis na si Lillian. Nais mong sumali sa puwersa at labanan si Darren mag-isa. Sa palagay mo ba ito ay makatuwiran? Ang pangkat ng mga tao ay pinag-usapan ang tungkol sa mga patakaran, ngunit sa katunayan, sila ang pinaka-hindi mapigil na tao. Kung mas pinag-iisipan ito ni Lillian, lalo siyang naging balisa. Kailangan niyang hilahin si Daryl pababa. Ang isang labanan na tulad nito ay hindi magiging sulit sa kanilang oras at pagsisikap, kaya mas mahusay na sumuko dito. Pagkatapos ng lahat, hindi nadama ni Lillian na nawala siya sa pagkawala ng mga hindi kanais-nais na mga kakampi. Gayunpaman, sinenyasan ni Daryl si Lillian na huwag mabaluktot. Tumingin siya sa paligid ng may bahagyang ngiti. Ang mga taong ito ay napakahamak. Gusto nila ng maraming tao. Hamanin mo ako sa entablado. Kudlit. Hiniling ni Daryl kay Lillian na magpahinga na. Pagkatapos, tiningnan niya ang madla at sinabi, "Maaari mo akong hamanin. Koponan ngayon. Kung sino man ang gustong hamanin ako, umakyat ka na lang." Panipi. Hindi siya malakas, ngunit ang kanyang malakas na tinig ay kumalat sa buong lambak. Si Daryl ay hindi kumikilos sa isang kapritsyo. Napansin niya na ang mga koponan ng mersenaryo na pinagsama bilang isang kabuuan ay maaaring isang malakas na puwersa. Kung maaari siyang manalo ng unang pwesto at maging pinuno, maaari niyang gamitin ang puwersa upang may counter si Zhang Ju. Kabanata 2616. Ang labanan ay natahimik matapos ang anunsyo ni Daryl. Akala ng lahat na siya ay isang hindi kilalang tao lamang, ngunit nakita nila ang kumpiyansa sa kanyang mga mata, wala silang lakas ng loob na hamanin siya nang makita nila ang kumpiyansa sa kanyang mga mata. Matapos ang isang buong minutong katahimikan, biniro ni Jamie si Daryl, "Huwag kang magmamalaki, bata. Tiyak namang crush kita kung ganyan ka." Pansamantala lamang ang kanyang lakas. Maingat siyang nandaraya. "Sinusubukan mong maglihim sa akin.
Naisip ni Daryl habang ang sulok ng kanyang mga bibig ay umangat, na inilalantad ang isang bakas ng pagkasuklam. Buzz! Si Jamie at ang iba pang mga elite ay sumugod sa isang iglap, na kumukuha ng kanilang mga sandata. Ipinakita nila ang kanilang pinakamahusay na kasanayan at ang hangin ay napangit saan man dumaan ang 6 na figure. 6 na mga elite ng Martial Emperor na kumuha ng armas ng sabay-sabay ay talagang isang kamangha-manghang tanawin. Ang bawat isa sa yugto ng labanan ay nagbay ng isang matalim na hininga. Sa parehong oras, lahat sila ay labis na nasa sabik. Haha, si Jamie at ang mga elite ng Thunder Mercenary Team ay gumawa ng isang hakbang sa pagpatay sa sandaling pinaputok nila ang unang pagbaril. Ito ay nakapupukaw. Hindi sigurado kung gaano pa katagal ang batang ito, naisip nila. Darren, humiwalay si Lillian mula sa madla, pakiramdam ng pagkabalisa. 6 na Martial Emperor Elites ang umaatake kay Darren ng sabay. Kahit na siya ay makapangyarihan, mahirap pa rin para sa kanya na labanan ang atake, naisip niya. Gayunpaman, nakangiti si Daryl at hindi naman siya nagpanik. Hindi masama na 6 sa kanila ay maaaring magkaroon ng isang napakalakas na puwersa, komento ni Daryl. Pagkatapos, mahinahon niyang itinaas ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang panloob na lakas upang makabuo ng isang proteksyon na kalasag sa harap niya. Bang! 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 Ang 6 na shot ay sabay na pinaputok sa proteksyon ng kalasag. Ang isang nakabibinging dagandong ay sumabog at pagkatapos lahat ng mga pag-shot ay nawala ng walang bakas. Ang proteksyon na kalasag ay nanatiling buo. Malakas ang panloob na enerhiya ni Daryl. Ang proteksyong kalasag na binuo niya ay hindi madaling masira ng isang tao tulad ni Jamie at ng iba pang mga elite sa antas ng Martial Emperor. Paano napakadali para sa kanya na harangan ang aming mga pag-atake? Nagtaka sila. Ang entablado ng labanan ay natahimik habang ang lahat ay walang titig at nakanganga kay Daryl. Hindi sila nakaimik. Paanong ang batang ito ay napakalakas? Ang 6 na mga piling tao ay nagyelo sa lugar, tulala na tulala. Nagtataka sila kung anong nangyayari. Walang sino mang naruroon ang nakapaglaban sa atake mula sa kanilang 6, ngunit ang bata na sumali lamang sa Bloodthorn Mercenary Team ay madaling naiiwaksi ito. Kabanata 2617. Walang may ideya na hindi pa nabibigay ni Daryl ang lahat. Kung mayroon siyang ganitong lakas ay, napaalis na sila sa labanan noong matagal na ang panahon. Nakataas ang kanto ng bibig ni Daryl habang nakatingin kay Jamie. Kumusta naman kayo? Nag-aaway pa ba kayo? F***. Nagulat at nagalit si Jamie. Mukhang ayaw aminin ang pagkatalo. Naputol ang san ni Jamie kay Daryl kaagad na sinubukan niyang mamulong. Ngumisi si Daryl. Pagkatapos, nag-flash ang kanyang katawan at siya ay nasa harap ni Jamie sa isang iglap ng isang mata. Kung tama ako, kumuha ka lang ng isang banal na power pill bago kami magsimulang mag-away. Ang Divine Power Pill ay isang tableta upang mapahusay ang enerhiya ng Yang. Sa kabilang banda, ay nagsasanay ka ng malamig na panloob na pamamaraan ng enerhiya. Ang Yin at ang Yang enerhiya ay gumagana laban sa bawat isa. Bagaman maaari nitong mapabuti ang iyong lakas sa isang maikling panahon, mayroon itong mga seryosong sagabal. Ang iyong panloob na enerhiya sa loob ng ang patlang ng enerhiya ay madaling maging sanhi ng isang backlash. Sa madaling salita, kung pipilitin mo ang iyong panloob na lakas na magpatuloy sa pakikipaglaban, sasaktan mo ang iyong sarili bago ako magdulot ng anumang pinsala sa iyo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, subukang pindutin ang iyong Shinsen Acupoint. Ang tinig ni Daryl ay napakababa na lamang naririnig ito ni Jamie. Noong nakaraan, wala siyang pakialam na may save ang reputasyon ni Jamie. Kung sa bagay, ang isang kontrabida tulad ni Jamie ay magdurusa sa kanyang ginawa. Gayunpaman, maaaring siya ay isang mahusay na kandidato bilang pinuno ng alyansa ng Mercenary Alliance. Pinili ni Daryl na bigyan siya ng pagkakataon. Umiling si Jamie, namutla bigla. Nabigla siya habang ang mata ay nakatingin-tingin ni Daryl. Kinuha ko ang banal na power pill, ngunit paano niya nalaman?
Sinadya ba niya akong takutin sa retribution effect? Nagtataka si Jamie. Hindi niya alam na si Daryl ay nagtataglay ng Infinite Elixir Manual, at bihasa si Daryl sa lahat ng mga elixir at table task sa mundo. Nasabi niya ang mga kalamangan at kahinaan ng banal na power pill. Pagkatapos ng lahat, ang banal na power pill, habang isang bihirang tableta sa mata ng karamihan sa mga tao, ay isang ordinaryong pill lamang. Daryl. Tumingin siya kay Daryl na kainahinala. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang kamay upang pipindutin ang Shinsen Acupoint at umungol bigla. Kumaibat ang kanyang katawan at sumuray siya ng ilang hakbang paatras dati. Nahuhulog sa lupa. Nagulat si Jamie. Tama siya. Sino siya? Kudlit. Nang makita na walang lakas si Jamie upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban, ang 5 elite ng Thunder Mercenary Team ay biglang nagpakita ng natalo na ekspresyon at tahimik na lumakad palabas ng entablado. Ang kanilang kapangyarihan ay hindi mas mahusay kaysa kay Jamie. Natagpuan nila na walang silbi ang patuloy na pakikipaglaban kung wala ng lakas na ipagpatuloy si Jamie. Nakakahiya kung talunan sila ng masama. Ang lahat sa paligid ng labanan ay nagulat. Nanalo talaga ang batang ito. At madali niya itong ginawa. Kudlit. Para sa isang sandali, ang lahat ay nakatingin kay Daryl, tulala at hindi makapaniwala. Ang buong lambak ay nahulog. Tahimik. Si Lillian, na nakaupo at nagpapahinga, tinitigan si Daryl na may kakaibang ningning sa kanyang titig. Ang kanyang maislan na mukha ay puno ng kabuluhan. Nanalo ba siya? Kinaharap niya si Jamie at 5 iba pang mga elite ng mag-isa, at nanalo pa rin siya. Napaisip si Lillian. Naisip niya na si Daryl ay isang ordinaryong magsasaka lamang, ngunit ginulat niya ito sa tuwing magkikita sila. Si Daryl, na nasa yugto pa rin ng labanan, ay tumingin sa paligid at sinabi, "Sino pa ang gugustang hamanin ako?" Nagkatinginan ang lahat ng madla. Nahihiya sila at wala sa kanila ang may lakas ng loob na tumugon sa kanya. Nakipagtulungan si Jamie kasama ang 5 elite ng Thunder Mercenary Team upang labanan siya, ngunit wala sa kanila ang pareha para sa kanya. Walang naghahanda para sa isang hamon. Sigaw ni Daryl, malakas ang tunog at pananakot. Natahimik ang madla at walang tumugon. Sumigaw ulit si Daryl ng maraming beses, ngunit walang lumapit. Sa sandaling ito, si Harris, ang host ng paligsahan, dahan-daang lumakad papunta sa entablado. Malalim na tinitigan ni Harris si Daryl, ang kanyang mga mata ay puno ng mga salungat na emosyon. Sa totoo lang, si Sean ay natalo ni Daryl, at inis si Harris. Kung sa bagay, close sila ni Sean. Sila ang pinuno at ang vice-pinuno ng Thunder Mercenary Team. Maganda ang kanilang relasyon at parang magkakapatid. Nais ni Harris na turuan si Daryl ng isang aralin ng personal, ngunit pinigilan niya. Kung sa bagay, ito ay isang paligsahan at hindi niya malalabag ang mga patakaran dahil siya ang host. Sa gitna ng entablado ng labanan, tiningnan ni Harris ang madla at sinabi, "Ang taong ito mula sa Bloodthorn Mercenary Team ay nanalo ng 2 sunod-sunod na laro. Kung walang nais na hamanin siya, pagkatapos ay siya ay makoronahan bilang pinuno ng alyansa ng ang Mercenary Group Alliance." Wait, isang manipis na figure ang nag-ambala kay Harris habang ang tao ay nakalutang papunta sa entablado. Hinahamon ko siya. Ang biglaang paglitaw ng Moyan na ito ay naging sanhi ng isang kaguluhan sa gitna ng madla. Kabanata 2618. Napanganga si Daryl nang makita ang umuusbong na babae. Natigilan siya. Ang babae ay nakasuot ng isang mahabang, lila na damit. Nagkaroon siya ng kaaya-aya na figure at magagandang tampok. Tumingin siya sa paligid at namhang 25 hanggang 26 na taong gulang lamang ito. Hindi siya matangkad, ngunit siya ay mayabang. Nanatili siyang walang ekspresyon at naglabas siya ng isang malakas na aura na hindi masisira. Sino ang babaeng ito? Bulalas ni Daryl sa kanyang puso. Naisip niya na si Lillian ay ang pinakamagandang diyosa sa mga babaeng miyembro ng koponan ng mersenaryong pangkat, ngunit nagulat siya na may lalabas na isang napakarilag na babae. Ang babae at
Si Lilian ay mayroong sariling merito kapag pinagsama. Kung si Lilian ay isang tahimik na daffodil, kung gayon ang babaeng ito ay isang rosas na may tinak. Mas malakas siya kung ihinahambing kay Lilian. Ang pangalan ng babae ay si Melody Yole, ang pinuno ng Rose Mercenary Team. Ang mga koponan ng mersenaryo ay binigyan siya ng isang marangal na pangalan na tinawag na Blue Rose. Dahan-daang umakyat si Melody sa battle stage at ngumiti siya kay Harris. Harris, ang mga koponan ng mersenaryo ay nais na bumuo ng isang alyansa at nagsagawa ng paligsahan upang ihalal ang pinuno, ngunit ang Rose Mercenary Team ay hindi inanyayahan. Sa palagay mo tama iyan. Napunta ka sa wild deserted secret region at walang balita mula sa iyo sa loob ng 2 buwan. Wala akong nakitang abisuhan katungkol sa kaganapan, hindi ba? Nakangiting sagot ni Harris. Kahit na noong ang Thunder Mercenary Team ay isa sa pinakamagaling na koponan sa mga kwarta ng mga mersenaryong koponan, si Harris ay isang tanyag na pinuno. Gayunpaman, si Harris ay dapat maging magalang sa harap ni Melody. Hindi lamang siya makapangyarihan, ngunit siya rin ang naging ampon ng Green Cloud Sect Master. Walang sino man sa ang mga koponan ng mersenaryo ay naglakas loob na maliitin siya. Mahinang hilik ni Melody, sa palagay mo may nangyari sa akin kung hindi mo ako narinig mula sa akin sa loob ng 2 buwan. Pagkatapos, tumingin siya kay Daryl at sinabing, "Hoy, ang paligsahan ay hindi pa tapos. Hinahamon kita." Lahat ng naroon ay tuwang-tuwa. Narito na si Blue Rose. Ngayon, makakakuha kami ng magandang palabas. Maraming mga kalalakihan mula sa madla ang nakatuon ang kanilang mga mata kay Melody. Sa ilalim ng kanyang mahabang damit ay may hawak na isang matatag at hubog na figure. Hindi maalis ang tingin sa kanya ng mga kalalakihan. Ang kanyang malamig na panlabas ay nakakuha ng pansin. Ang babaeng ito ay lumabas sa asol. Narinig ko na napakalakas niya. Siyempre, pinuno siya ng Rose Mercenary Team. Narinig ko na kalahating taon na ang nakakalipas, pinugutan ng babaeng ito ang 3 ulo ng Martial Emperor na mga enchanted na hayop. Sabay lakad siya ay hindi kapani-pani walang malakas. Panipi. Maraming tao ang nagpapasa ng mga puna habang pinahahalagahan nila ang kagandahan ni Melody. Nakatayo si Melody sa entablado ng labanan, mukhang malamig ang aura habang nakasuot siya ng poker face. "Ingat ka," paalala ni Lilian kay Daryl, na mukhang alarma. Hindi madali para kay Melody na lumikha ng isang kamangha-manghang reputasyon sa mga mersenaryo. Mga koponan. Naisip ni Lilian na si Daryl ay makapangyarihan, ngunit maaaring matigas para sa kanya na talunin si Melody. Yung nickname niya ay Blue Rose. Isang kakaibang pangalan, naisip ni Daryl, na parang solemn. Tiningnan niya ng mabuti si Melody, mapagtanto lamang na ang babaeng nasa harapan niya ay may perpektong figure. Si Melody ay hindi mas mababa kaysa kina Chang'er at Daochan. Ang babaeng ito ay tila napakalamig at mayabang, naisip niya. "Ano ang iyong pangalan?" Malamig na tanong ni Melody. Hindi nag-isip ng 2 beses si Daryl at sumagot, "Darren." "Okay, Darren. Magsimula na tayo." Ang bibig ni Melody ay nakakurbo sa isang mahinang ngiti habang wala siyang sinayang na oras. Tumingin siya sa kanya na may kasuklam-suklam na nakasulat sa buong mukha niya. Kabanata 2619. Si Melody ay isang mayabang na babae. Nang una siyang umakyat sa entablado ng labanan, lihim niyang sinuri ang lakas ni Daryl. Hindi siya naabala nang maramdaman niya na ang lakas ni Daryl ay malapit sa antas ng Heaven Ascension. Hindi niya alam na si Daryl ay nagtatago ng kanyang lakas sa lahat ng oras na ito. Huminga ng malalim si Daryl at sinabi na may mahinang ngiti, "Ladies muna. Dapat mong gawin ang unang move." Mukha siyang lundo habang inaalok kay Melody na magwelga muna, ngunit mukhang seryoso ang mga mata. Naramdaman niyang nasa antas ng langit na pag-akyat si Melody. Ito ay nakakagulat sa kanya na ang isang batang babae ay maaaring maabot ang antas sa isang batang edad. "Hoy, bata, itigil mo na ang kalokohan." Nadama ni Melody na si Daryl ay nakakainsulto, agad na nagyayelo ang kanyang magandang mukha. "Buzz.
Pagkatapos, isang sumisindek na aura ang sumabog mula sa katawan ni Melody. Biglang bumagsak ang nakapaligid na temperatura at tila natigil ang hangin. Bigla, lahat ng nasa paligid ng labanan ay nakaramdam ng paglamig na kumalat sa buong katawan. Ano ang isang purong malamig na panloob na enerhiya? Lihim ding nakasimangot si Daryl nang maramdaman niya ang malakas na panloob na enerhiya. Medyo nagulat siya. Mula nang siya ay debo sa isang magsasaka matagal na, nakipaglaban siya laban sa maraming tao na nagsasagawa ng malamig na panloob na enerhiya. Palagi siyang nakikipag-usap sa mga taong ito dahil mayroon siyang puti. Really cold flame. Gayunpaman, medyo nag-alanganin siya nang humarap kay Melody. Ang lakas ng yin at yang ay gumana laban sa bawat isa. Kapag ang yang enerhiya ay masyadong malakas, ang yin enerhiya ay pipigilan at kabaligtaran. Dahil nagsasanay siya ng diskarteng paglilinang ng Ghost Valley Sage, inisip ni Daryl na ang kanyang yang na lakas ay hindi tugma sa mundo. Sa kanyang pagtataka, naramdaman niyang binataan siya ni Melody. Hindi alam ni Daryl na nilinang ni Melody ang isang bihirang pamamaraan sa daigdig na tinatawag na Nine Devil Eyes Vein Technique. Ito ay isang pambabae na pamamaraan na nilinang ng mga kababaihan. Kailangang malinang ito mula sa isang batang edad kasama ang libong taong yelo upang palakasin ang pangangatawan. Matapos ang paglinang sa loob ng 18 taon, maaaring makamit ng nagtatanim ang isang tagumpay. Sa madaling salita, walang silbi para magsimula ang mga ordinaryong kababaihan sa paglilinang ng parehong pamamaraan kapag sila ay lumaki. Ipinaliwanag nito kung bakit kakaunti ang mga kababaihan sa mundo na maaaring malinang ang pamamaraan. Basag. Gumalaw si Melody at sa isang iglap lang ng mata, nasa harap siya ni Daryl. Ang kanyang malajade na kamay ay nakataas sa hangin habang hawak ang kanyang espada, sinundan ng isang malutong na tunog. Whoosh! Hindi nag-abala si Daryl habang nilalabas niya ang kanyang panloob na lakas at umakyat sa hangin upang labanan si Melody. Maraming tao na naroon ang pinalad na mapanood ang eksena. Hindi sila nakatingin kay Daryl ngunit nakatingin kay Melody sa gitna ng hangin. Matindi ang laban ng dalawa. Ang perpektong figure ni Melody ay patuloy na nakakulong at pabalik-balik, na ginagawang hindi mapigilan ng mga kalalakihan sa ilalim nito. Kahit na naabot ni Melody ang antas ng Heaven Ascension at nilinang ang Nine Devil Eyes Vein Technique, si Daryl ay isang tanyag na tao pa rin. Matapos ang dalawa ay naglaban ng mabangis sa kalagitnaan ng hangin ng kalahating oras, hindi pa rin siya natalo ni Melody. Tila nakakarelax si Daryl, ngunit sa katunayan, medyo nag-alala siya. Naisip niya na maaari niyang pigilan si Melody sa kanyang masiglang panloob na enerhiya, ngunit hindi niya inaasahan na ang malamig na panloob na enerhiya na taglay niya ay napakalakas. Si Daryl ay hindi makahanap ng anumang mga kahinaan sa tuwing siya ay umaatake at sa palagay niya ay walang magawa. Sa paglaon, naisip ni Daryl ang ilang mga pahiwatig. Medyo nag-alala si Melody matapos ang mahabang pakikipaglaban habang sumisinghot, mahusay na bata. Napakaswerte talaga ni Lillian na na-recruit ka. Nagulat ako na maaari mo akong labanan ng napakatagal, ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang pinuno ng alyansa ay pagmamay-ari ko ang posisyon. Panipi. Buzz. Biglang kumando ang hangin sa tabi ni Melody. Pagkatapos, isang nakakakilabot na puwersa ang kumalat mula sa kanyang katawan ng mabilis. Kagilahil-alas na snow moon. Sigaw ni Melody. Sa susunod na sandali, nabuo ang mga ulap sa dating malinaw na kalangitan at humihip ang malamig na hangin habang nagsimulang bumagsak ang nyebe mula sa langit. Kabanata 2620. Sa gitna ng mga pagsasayaw ng mga snowflake, ang mga kamay ni Melody ay patuloy na nagbabago ng porma sayon, at ang kanyang figure ay nag-flutter pataas at pababa. Ang kanyang paggalaw ay mukhang hindi masabi ng mga mata, ngunit ang aura sa paligid niya ay nakakatakot. Oh, ang lamig. Ano ang diskarteng ito? Ano ang isang malakas na aura? Bulalas ng maraming tao habang dali-dali nilang ginagamit ang kanilang panloob na lakas upang labanan ang lamig. Sila ay gulat na gulat nang makita si Melody na gumagalaw sa mga ulap.
Sumimangot din si Daryl nang magulat siya. Ang babaeng ito ay hindi isang ordinaryong babae. Maaari siyang gumawa ng mga kakaibang phenomena sa kanyang diskarte. Hindi masama, naisip niya. Ang Melody's Breathtaking Cold Moon ay talagang isang natatanging kasanayan mula sa Nine Devil Ice Vein Technique. Mayroong 4 na kataas-taasang kasanayan sa martial arts sa Nine Devil Ice Vein Technique at ang Breathtaking Cold Moon ay isa sa mga ito. Hindi pa naisip ni Melody na gamitin ang kasanayan, ngunit nang naramdaman niya ang lakas ni Daryl, ipinakita niya ang kasanayan sa harap ng lahat sa kauna-unahang pagkakataon. Dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ito ng kahit sino, kaya nila hindi makilala ito. Ang langit ay puno ng nyebe at ang malamig na panloob na enerhiya ni Melody. Ang pagsasama ng nyebe at lakas sa hangin ay nagbigay daan sa isang nakalulungkot na uri ng takot. Itinaas ni Melody ang kanyang kamay laban sa nyebe na bumulwak sa kalangitan. Sinipsip niya ang chill aura sa kanyang palad at sa isang iglap ng isang mata, ang chill aura na natipon niya sa kanyang katawan ay umabot sa isang maximum na estado. Umiling siya at umikot papunta kay Daryl. Maraming tao sa paligid ng labanan ang lihim na nag-aalala para kay Daryl. Mukhang solemn na si Daryl, ngunit hindi siya nagpapanik. Huminga siya ng malalim at walang imak na binulong ang formula habang pinakawalan ang panloob na enerhiya. Pagkatapos, isang nakakakilabot na puwersa ang nakakakuha. Ang sumunod na segundo, tinitigan ni Daryl si Melody na bumababa sa kanya. Casual na inilabas niya ang kanyang palad at isiningil pasulong. Ang pag-atake ng palad ay tila dahan-daang gumagalaw, ngunit parang kulog at kidlat. Sa loob ng ilang segundo, nagsalpukan sa hangin ang dalawang figure. Boom! Parehong nagbanggaan sina Daryl at Melody at isang ingay na nakakapinsala sa lupa ang tumunog sa hangin. Ang lambak kung saan itinayo ang yugto ng labanan ay malakas na nanginginig, at ang buong arena ay napuno ng usok, alikabok, at mga snowflake. Umatras ang lahat upang maiwasan na mabombahan ng nakakakilabot na aura na nagpadala ng panginginig sa kanilang likod habang umuungal ang kanilang utak. Nanunood sila ng isang walang uliran labanan. Kabilang sa mga dust at snowflake ay sina Daryl at Melody na mga figure sa gitna ng hangin. Pareho silang napailing at umatras ng ilang dosenang paapabalik ng sabay. Malinaw na, walang sino man ang nakakuha ng kalamangan mula sa suntok. Labis ang pagkabigla ni Melody nang namumutla ang mukha at mahinang nanginginig ang kanyang macelan na katawan. Ang kanyang lakas ay nasa antas ng Heaven Ascension. Siya ay naging anak na babae ng Green Cloud Sect Master. Bagaman hindi siya kanyang biolohikal na anak na babae, itinuring siya ng Sect Master na tulad ng isa sa mga ito. May-ari. Kahit na ang lakas ni Melody ay nasa pinakamababa sa The Nine Continents, siya ay natitira pa rin. Nabigla siya na nabigo siyang talunin ang isang hindi kilalang magsasaka matapos niyang tanggalin ang kanyang master stroke. Hindi niya alam na hindi pa lubusang inilabas ni Daryl ang kanyang enerhiya. Kung mayroon siya, siya ay talunan na. Bumawi ulit si Daryl sa paa habang nakatingin kay Melody. Melody, kahit paano tayo mag-away, mahirap matukoy ang nagwagi. Itigil na lang natin. Ang tono ni Daryl ay walang pakialam habang pinapanatili niya ang isang tuwid na mukha, ngunit naramdaman niyang nagkasalungatan sa loob. Kung nagpatuloy sila sa pakikipaglaban, ang tunay niyang lakas ay malantad kay Melody. Nang nangyari iyon, ang kanyang pagkakakilanlan ay malantad at ayaw makita ni Daryl na mangyari iyon. Higit sa lahat, sina Daryl at Melody ay walang mga hinaing at sama ng loob, hindi na kailangan para sa kanila upang labanan hanggang sa mamatay sa entablado ng labanan. Masungit na tiningnan ni Melody si Daryl. Ano, natatakot ka bang mawala sa akin? Huwag kalimutan na ito ay isang paligsahan. Maglalaban kami hanggang sa may isang nagwagi. Tulad ng sinabi ko, determinado akong maging pinuno ng alyansa, panipi. Ang figure ni Melody ay lumutang kaaya-aya sa hangin habang nagsasalita.